Hello mga kalaag, good morning. Samahan niyo ako sa aking Bicol trip. Tara! Sir, yung tawag dito, ATV magkano po? Pag solo kasi sir, mas mahal. Mas nasa magkano? 825. Pag Solo. isang oras yon. Depende kasi. Dito ako nabudol kasi actually dapat yung narentahan ko na ATV yung subungan lang, kaso parang hindi satisfying dahil nga nandito ka na sa Bicol Albay, so dapat i-experience mo na, so baliwala na lang yung price, di ba? So ang ginawa ko, so nagrent ako ng ATV, pero alam mo yung tawag natin, negotiation skills ay nagamit. So at least lagpas kalahati ang ating nahinging discount. So ganun yun, okay? Kaya kayo mga kalaag, dapat hindi kayo mahihiyang ng discount. At kasi kung alam mong tawag dito na magbe-benefit kayong dalawa, yung may-ari at saka lalo na ikaw, so syempre dapat gagawin mo talaga para lang mag-fulfill mo yung gusto mong gawin sa araw na yon. Kasi ang ATV po talaga ay napakamahal pag magrenta. Tapos syempre may babayaran ka pang mga fees. So, yun, kailangan mong gamitin yung negotiation skills mo, di ba? At tapos, may tubig ka pang babayaran. So, parang medyo, di ba? Lalaki yung babayaran mo. Kaya, go na lang. Kaya kasi, nandito na eh. So, yun nga, pag-rent na tayo ng ATV at meron tayong tour guide, solong-solo mo yung trip. So, dapat ma-enjoy mo talaga. At kahit na sa tirik ng araw, go lang para lang ma-enjoy ang natin, yung ATV papuntang Black Lava. Malayo siya actually, so hindi kakayanin ng isang oras, pero dahil sa may flight ako nung time na yan, so i-utilize ko na maayos yung aking oras kahit na alanganin sa aking biyahe papuntang airport. So talagang sinusulit ko ang paggamit ng ATV. Actually, mga kalaag, madali lang talaga siyang gamitin ang ATV. Pipihitin mo lang at on the go na. So, since may puno naman ng gas yung ATV natin, kaya kahit malayo na yung ang pupuntahan natin, okay lang kahit nasa ilalim ng katirik-tirikan ng araw. Basta ma-enjoy mo lang ang araw na to dahil nga once in a lifetime lang to, saka matagal pa akong makakabalik dito sa Bicol. So kaya sinusulit ko kahit na nagdadalawang isip ka kasi nga meron kang hinahabol na flight. Kaya go pa rin dahil nga para sa mga adventure natin, mga kalaag. Actually yung flight ko naman ay papuntang Metro Manila dahil nga meron din akong biyahe papunta namang Buskalan at Sagada, Baguio na rin. So 3 days 2 nights po yun. At of course kaya sinusulit ko ang pagpunta dito sa Bicol. So ito na mga kalaag, medyo malalay na yung biyahe natin. Papunta na tayo sa Black Lava. Kaya makikita mo sa video, medyo mabilis ang aking takbo. Kasi nga sabi ko ay kuyang tugay, bilisan natin kahit na dito. Kasi sobrang init din nung panahon na yan. At saka hinahabol ko rin dahil nga clearing si Mount Mayon. Yun yung hinahabol namin. Dito naman sa part na to, medyo maiksi lang ang sapa. So challenging yung area kasi medyo mabato-bato. So go lang pa rin. Kayang-kaya ng ATV natin. Kahit na rough road yung area, so baliwala lang. Easy lang kay ATV. Yun, itong part naman na to, medyo may paakyat na siya, paasar na siya. So full power na ang ginawa natin. Dito naman sa area na to, hindi mo mamamalayan yung init kasi nga maganda yung panahon, maliwalas, marami kang makikita, kaya hindi mo mapapansin na unti-unti mo na pala siyang nakakalimutan. Ay, move on yarn. May iba naman tayong mga kalaag. Alam mo ba na maraming magagandang tanawin dito sa Bicol? Ang rehiyon ng Bicol ay bahagi ng bansang Pilipinas na likas ng mga magagandang tanawin. Ito ay matatagpuan sa timog silang bahagi ng Luzon, ang mga lalawigan ng Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate at Sorsogon ay ang mga lalawigang napakaloob sa Bicol. Matatagpuan dito ang samut-saring tanawin gaya ng mga bundok, bulkan, tangway, mga palayan, dalampasigan at marami
pang iba. Simulan natin ang ating pamamasyal sa probinsya ng Albay. Ang lalawigan ng Albay, dito mo matatagpuan ang Bulkang Mayon. Ang Bulkang Mayon ay matatagpuan sa probinsya ng Albay. Ito ang palatandaan o sikat na landmark ng Bicol. Bantog ang bulkang ito sa pagkakaroon nito ng perpektong hugis apa o tinatawag natin na perfect cone. So yun ang makikita mo pag nandito ka sa Bicol. Makikita nyo sa larawan ng isang sinaunang simbahan ang Casagua Ruins na natabunan ng lahar ng sumabog ang bulkan, I think noong February 1, 1814. Dito naman makikita ang simbahan ng Santo Domingo. Makikita sa bayan ng Santo Domingo sa Albay, itinayo ito ang simbahan ng taong 1820. Dito rin makikita ang Hayup-Hayupan Cave. Isa ito sa mga destinations na magandang puntahan. So ito ay kasama sa ating bucket list, pero dahil sa time na hindi kayang puntahan, so ikukwento ko na lang sa inyo. So dito ito po ay Hayup-Hayupan Cave. Matatagpuan ang kuwebang ito sa Barangay Kutmon, Kamalig, Albay. Ito ay tinatawag na Hayup-Hayupan Cave na ang ibig sabihin sa wikang Tagalog ay ihip ng hangin. Okay, so doon tayo naman sa lalawigan ng Kamsur or Camarines Sur. Dito matatagpuan ang isla ng Karamuan. Siyempre, pamakita natin ito sa bayan ng Karamuan sa probinsya ng Camarines Sur. Naging kilala ang lugar na ito simula nang maibalita ito ng local media at puntahan ng mga lokal at banyagang turismo. Actually, dito po sa isla ng Karamuan, may ginanap na parang international TV show, parang Survivor Philippines yata yon. Di ako nagkakamali. Okay, so yun. Dito din naman sa Kamsur may matatagpuan din tayong Itbug Falls. Matatagpuan ang talon ng Itbug sa Santa Cruz sa Bayan Buhi, Camarines Sur. Okay, so sa lalawigan ng Camarines Norte naman may makikita dito na Isla ng Parola. Ito ay matatagpuan malapit sa bayan ng San Jose, Panganiban. Upang marating ang ito, kailangang sumakay ng bangka sa loob ng 30 to 40 minutes. Napakagandang isla dito. Napakalinaw ng tubig. So mga kalaag, kung may bala kayong pumunta ng Bicol, so wag nyo pong kaligtaan ang lugar na mga nabanggit ko. Talagang super ganda at talagang nakakamangha. So dito naman sa lalawigan ng Catanduanes, meron po silang hanging bridge sa Twin Rock Beach, isa sa pinakamagandang pasyalan sa Catanduanes. At meron din magandang tanawin ng Balakay Point sa Barangay Benticayan, Baras, Catanduanes. Dito rin matatagpuan sa Catanduanes ang Puraran Beach, Solong Falls, at Lawa ng Binorong Point. So maraming lugar dito sa Bicol Albay. So hindi kaya ng isang araw or dalawang araw. So dapat pagplanuhan ang pagpunta rito. So bigyan nyo ng kahit 5 araw at least para ma-enjoy ang bakasyon ninyo dito sa Bicol Albay at sa mga karatig na lugar. Mapupuntahan lamang ang Bicol sa pamamagitan ng kotse or isang eroplano. Ang Bicol ay mayroong 2 pangunahing paliparan, isa sa Naga Airport at isa sa Legazpi City o Legazpi Airport. Ngunit ito ay sarado na at nagbukas kamakailan ang Bicol International Airport. Ang distansya ng kalsada sa pagitan ng Bicol at Maynila ay 293 km or sabihin natin 182 milya. Ang paglalakbay sa pamamagitan ng pampublikong transportation mula sa Maynila, Cubao at Sampaloc ay tumatagal ng 8 hanggang 10 oras. Ang travel sa pamamagitan ng private na mga sasakyan mula sa Maynila patungong Legazpi City, Pilipinas, tumatagal din siya ng halos 6 or hanggang 7 oras. So dito po ang Casagua Ruins ay ang mga lugar ng pagkasira ng Casagua Church na itinayo noong 1724 at matatagpuan lamang ito sa Albay. So merong sinasabi or alamat dito mga kalaag na ang simbahan ay inilibing pagkatapos ng pagsabog ng bulkan noong 1814.
naiwan lamang ang kampanaryo sa nakatayo. So ang Casagua Ruins ayon sa alamat. So ang Casagua Ruins Park ay isa na ngayon sa pinakatanyag na attraction sa tourism ng lalawigan ng Albay. Nag-aalok din sila ng Casagua na all-terrain vehicle na mga naglilibot sa magdadala ng mga bisita sa lava front. Sa Barangay Mabinit siya matatagpuan yung Black Lava. Ganyan din po ang Casagua Festival ay ang pinakabagong pagpasok sa mga minamahal na pagdidiriwang ng lalawigan ng Albay. At kamakailan lamang po ay nakapasok ito sa ranggo ng mga pangunahing pandiriwang ng lalawigan. Ipinakita ito ng mga pamahalang panlalawigan at lokal din na daraga noong 2012. So nagtatampok ang pagdiriwang ng iba't ibang mga programa at libangan. Kabilang ang panlabas at palakasan or sports festival, mga aktibidad na ng pagluluto or cooking activities at mga pagganap na kultura at mga sayaw at mga ibang palaro. Dumagdag din sa kasikatan nito ang Tinagba Festival at mga beaches na matatagpuan sa iba't ibang lugar ng Bicol. Meron mga lugar na pasyalan tulad ng Lignon Hill Nature Park. Isa sa mga attractions dito sa Legazpi ay ang Lignon Hills. Dito tanaw na tanaw mula ang buong Legazpi sa Bulkang Mayon at Bulkang Mayon. May kakaibang adventure din na naghihintay dito tulad ng ziplining. So kapag naranasan mo, tiyak na babalik-balikan mo talaga dahil nga sa tanawin naghihintay dito. Of course, Misibis Bay, isang private na lugar na matatagpuan sa Cagraray Island, Albay. Siguradong makapag-relax ka rito dahil sa pool na naghihintay dito at meron ding parte na maaring maligo sa beach na pagmamayari rin dito. At ang mga tanawin na nakakamangha ng isang maulaparasong karanasan dito sa Misibis Bay. Yun, ang nabanggit ko kanina mga kalaag ay ang Daragat Church sa isa sa pinakakabisitang lumang simbahan sa Pilipinas. Gawa ito sa mga batong galing sa bulkan. Kung mapapansin mo sa gilid nito ay isang infrastructure ay based sa Baroque Rococo na isa sa mga impluensya ng mga Espanyol. Okay, so tanaw din mula dito ang Bulkang Mayon, napakagandang simbahan. At of course, di mawawala mga kalaag ang pagkaing ipinagmamalaki ng Bicol ay ang laing. So sa Bicol ay karaniwang ginagamit dito sa pagluluto ng katas ng niyog. Isa ito sa mga sangkap ng laing at pinangat. Ang laing ay niluluto sa tuyong dahon ng gabi, mga piraso ng karne like depende sa iyo mga kalaag, like pwedeng karne ng baboy or karne ng manok. So depende sa gusto mo. Yung shrimp paste at ang di pwedeng mawala ay ang sili. Ito yung lagi nasa pagkain ng mga Bicolano. At ang pinaka-famous talaga dito mga kalaag ay ang Bicol Express. So isa din po sa popular ng pagkain na nagmumula sa Bicol. Ito ay nilalaga sa mahabang oras dito sa gatas ng niyog. Of course, di mawawala yung shrimp paste, baboy, sibuyas at bawang. So mas masarap kainin kasama ang mainit na kanin at soft drinks kung gusto nyo rin mga soft drinks. At masarap din to kainin lalo na pag tanaw na tanaw mo yung Mount Mayon mga kalaag. Marami din mga produkto ang Bicol tulad ng niyog, pili. Yung pili ay sikat na sikat lalo sa Naga. So ang niyog, pangunahing product ng Bicol region, karaniwang ginagamit sa pagluluto ng mga nakatira dito. So ginagawang kinaskas na niyog, tinawag ding tree of life dahil sa iba't ibang bagay na maaring papakinabangan kada parte nito. Isa din sa mga produkto ng Bicol ay ang abaka. Bukod sa niyog, di rin magpapahuli ang abaka. Karamihan sa mga ibinibenta sa rehiyon ng Bicol ay gawa dito. Tulad ng tsinelas, upuan, kahon at marami pang iba. At yung pangatlo naman ay ang uri ng mani at puno ay tinatawag na pili. So kung makikita nyo or bumisita kayo sa Naga pa lang,
sikat na sikat ang pili. Okay? So, produktong matatagpuan din sa rehiyon ng Bicol, karaniwang gawa dito ay ang sweet pili nuts. Okay, so mabibili din ito sa mga tindahan sa Bicol na nakapakete na at may kanya-kanyang pangalan na ginagawang negosyo rin ng mga taga Bicol. Actually, marami kang makikita dito lalo na sa bus terminal na nagbebenta ng mga pili nuts. Iba't ibang din tawag dito, variety. So, pwede kang marami kang pagpipilian, mga kalaag. Alam nyo ba na may mga kilalang artista din na nanggaling dito sa Bicol, tulad na lang po ni Nora Honor. So, ang totoo niyang pangalan po ay Nora Cabaltera Villamayor. Isa sa mga sikat na personalidad na nagmula din sa rehiyon ng Bicol. Isa siyang artista, producer na rin, tinaguriang superstar. At ang sumunod ay si Christine Hermosa. So, at Miss Universe bilang 4th runner-up na si Venus Ra. Hanggang dito na lang mga kalaag. See you sa next videos natin. Maraming salamat po.